Ngayon po, mga bossing, dakuin natin yung kay Paulo Ortega versus Pulong Duterte, mga bossing. Ay, ayan. Kasi may sinasabi si Paulo Duterte, mga kababayan, si Boss Pulong, ano po, aka Boy Saksak. Ang sinasabi niya, nagkabayaran daw po kasi, no? O nagbabayaran na, o binabayaran na daw po yung mga congressman para daw po bumoto sa impeachment ng vice-presidente. Alam nyo, ginawa na nila dati yan. No? Meron pa silang mga palabas, meron pa silang mga kalokohan na pinagsasabi. Si Martin Romualdez nagbayad ng 150 million. Naka-duffel bag yung 150 million at ipinadala sa mga congressman. Wala naman pong naipakita sa atin na mga ebidensya. Sa dami ho nun, mga bossing, no? Ilan ho ang congressman? Ilan po ang bumoto nun para ma-impeach ang vice-presidente sa kauna-unahang pagkakataon sa Kongreso? 270 plus? Ilan na lang ang natira na hindi bumoto? Ang daming itim na duffel bag nun. Di ba? Siyempre, kapag ka nalaman ng iba, ay, bakit wala ako? Ay, bakit wala man lang kayo isang naipakita na ebidensya? Tapos, ang estilo ho nila, based on what we've heard, kunyari, narinig lang nila na may mga ganong galawan. Para hindi sila makasuhan, para hindi sila yung magaya kay Jason sa. Based on what we've heard, pero wala naman pong maipakita. Eto, dumadali na naman. Hinahamon ngayon ni Paulo Ortega, mga kababayan. Hinahamon si Pulong Duterte na patunayan na nagkabayaran sa impeachment. Wala naman, hindi naman sasagot si Pulong dyan, mga bossing. Hindi ho sasagot dyan. Ang gagawin po nila dyan, mga boss chipamo, sir, tatahimik lang. Hindi napapansinin kung ano man yan. Hindi na magsasalita kung ano man yan. Ano? Kasi kapag ka nagsalita pa, hahaba pa yan. Talagang kukulitin sila ng ebidensya. Kung matandaan niyo po, yung sa vice-presidente at may bintang siya sa mga luwistro na merong utang ang mga luwistro sa kanila ng 8 hanggang 9 na milyon po, mga kababayan. Naalala niyo yun? Dumayo pa ng Batangas doon sa distrito ni Congresswoman Luistro. Ang sabi, pinangangalandakan doon, may utang sa amin ng mga luwistro. No? Yung asawa daw po ni Congresswoman Beatrix Luistro, ang nag-abogado daw, base po sa pagkakaintindi ko, nag-abogado daw si Man Scarpio. Kung ikaw, kalaban ng mga Duterte, kukunin mo ang abogado mo, si Man Scarpio. Pero sumagot po si Congresswoman Beatrix Luistro. Ano sabi niya? Pakitaan niyo naman po kami ng resibo para naman yung sinasabi niyong utang namin sa inyo, mabayaran namin kayo. Ano ginawa ng vice-presidente? Kinalimutan niya na yan. Hindi niya sasagot doon. Yung hinahanap na resibo, mga kababayan, dinedma na nila. Kung ako ho yung naniningil, no, tapos 8 milyon, 9 na milyon ang sisingiling ko, pag sinabi sa akin, sige, ipakita mo yung resibo, magbabayad ako, baka po hindi ko napatagalin kinabukasan. Baka ngayong araw o ngayong narinig ko, eto, ipapakita ko kaagad sa inyo lahat, no? Ito yung resibo, yung sinasabi ni Beatrix Luistro, hinahanap niya. Sige, ngayon, bayaran nyo na kami. Kasi walang pinakita eh. No? Tumahimik na lang sila. Pagka hindi po sila tumahimik, malamang mga bossing, mapapahiya lalo. Kasi wala naman maipakita ang mga ebidensya. Ganyan lang din ang gagawin ni Boss Pulong dyan, mga kababayan. Tutungangaan, tatahimik lang si Boss Pulong para hindi na lumaki, humaba itong diskusyon na ito, mga boss, no? Pero dapat kapag kayo, mga DDS, para bumalik yung paniniwala sa inyo ng mamamayang Pilipino, lagi dapat kayong may ebidensya ipapakita. Gaya namin, dito, pagka nagbablog kami, maghapon, naghahagilap kami ng mga itatapik. No? Kaya kapag isang vlog natin, ilan yung
ilan po yung mga naitatopic natin? 7, 8. Kasi talagang nire-research namin lahat. Hindi lalapag yung vlog dito o hindi maiba-vlog ho dito yan kapag wala kaming maipapakita sa inyo ng mga ganito. Hindi uubra sa amin yon. Lagi pong may mga video, lagi pong may mga materyales na ipinapakita. Lalong-lalo na galing sa mga mainstream media. Dahil ayaw po namin, mga kababayan, na masabihan na nagpapakalat ng fake news. Kagaya po nito, mga bossing. No? Ang gustong ikaso o ang gustong ipakaso sa Vice Presidente, mga kababayan, grave threat, inciting to sedition. Ayan po, saan po galing? Yung balita, galing po sa GMA News. Basahin ko ha. The National Bureau of Investigation, NBI, has recommended the filing of 3 counts of grave threat and 1 count of inciting to sedition against Vice President Sara Duterte. Ano po? At ito nga po, mga kababayan, yung tungkol doon sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman sa sinasabi ko na hindi ako humanga kay Jimmy Santiago na naging NBI director bago po si Melvin Matibag. Kaya lang, yung kay Jimmy Santiago, 2 beses po nilang ipinatawag ang Vice Presidente sa NBI upang ipaliwanag itong mga ganito, pero wala tayong narinig after nung hindi na pumunta. No? Pero dito kay Melvin Matibag, mga kababayan, dahil nga po Pangulo ang pinagbantaan at banta sa seguridad ng Pilipinas yung ginawa ng Vice Presidente, hindi pwedeng palagpasin. Di ba? Kaya ngayon, base doon sa kanilang panonood, imbestiga at pag-aaral, doon po sa mga binigkas, sinabi ng Vice Presidente, ang sinasabi nila, ang rekomendasyon nila, sampahan ng 3 counts ng grave threat at 1 count ng inciting to sedition. The recommendation were found in a copy of its affidavit of investigation obtained by GMA News from party list representative Terry Ridon according to 24 Oras report and by Tina Panganiban Perez. Ayan daw ho. Ano? Kasi naman, ang Vice Presidente, bigla na lang magpapapress con doon sa mga kasamahan niya mga vlogger. Press con tayo, halika, live tayo. No? Mainit ang ulo. Yan yung sinasabi na huwag kang magsasalita o huwag kang gagawa ng desisyon kapag mainit ang ulo mo. Mainit ang ulo. Nakulong po yung love na love niya na staff.